Magandang araw po sa inyo mga kaleki at ngayon po ay tuturo ko sa inyo kung paano po ba ang tamang pag-check ng emergency generator sa pag-weekly check, yung paano siya mag-testing. Kasi every week po sa barko, yung emergency generator, tinetesting po yan, kasama po yan sa ating checklist sa weekly test. At kaya po natin siya kailangan testingin para makasigurado tayo na kung just in case of emergency, ay okay at nasa kondisyon ng ating emergency generator. Bago tayo mag-testing ng generator, i-double check pala natin yung flap sa labas. Dapat laging nakabukas yan, pero ngayon nakasarado dahil nag-maintenance, bagong pintura. Then, siya nga pala, i-double check din natin yung oil, yung sa crankcase niya, meron siyang dipstick at bali pagkahugot natin, punasan lang, tapos ilubog uli yung dipstick. Then ayan na yung actual na oil level niya. Para sigurado lang na bago natin mag-testing ay may oil siya. Kasi delikado sa generator na walang oil, masisira yan. So yun din, konting visual inspection kung may mga leaking. Then yung radiator din, silipin na rin kung okay pa ba yung level ng tubig. Ayan kasi yung pinaka-cooling ng emergency generator. Tapos may pan lang siya. Yung binuksan natin na flap sa labas, doon lalabas yung hangin. Kaya ganun ka-importante rin na double check lagi yung flaps. Tapos ayan na, yung ito. Pagkabukas natin ng takip ng radiator, makita naman natin agad kung okay ba yung level. Ngayon kung okay na, at wala namang konting ikuta lang natin yung buong generator side, pati yung nasa likod, pati yung sa filter niya, para sigurado lang na wala naging problema nung habang hindi ginagamit yung emergency generator. Bali yung first step po ay i-off lang natin yung battery charger para makasigurado tayo na yung battery lang ang makakapag-start sa ating emergency generator. Kaya off lang muna yan. Then pag in-off yan, normally mag-aalarma yan, battery charger, battery low. I-acknowledge nyo lang, disregard nyo lang kasi for safety lang yan na ma-monitoring na yung battery charger natin para mag-alarma rin sa control room. Then ilagay natin sa manual mode yung emergency switchboard. Ganun din yung nasa local side ng emergency generator. Lahat yan, ima-manual. Then pag okay na, pwede natin i-start. Sa pag-start naman, i-long press lang natin mga 3 seconds. Then, pag nag-start siya, una natin titignan ay yung RPM. Bali dito sa amin ay 1,800 RPM yung normal speed ng generator. Kaya ayan, in operation na. Tapos, after mag-start, ikutan nyo na rin yung emergency generator nyo, yung unit mismo. I-double check sa mga leakage kasi napaka-importante po yan ng mga leakage kasi pag may leakage tayo, talagang deficiency po yan sa mga authority kaya ikutan natin pati nasa likod, pati nasa ilalim. At pagtapos natin ma-check, tingnan din natin yung kung ilan ba yung voltahe ng emergency generator kasi baka mamaya tumatakbo naman yung emergency generator pero hindi pala nag-regenerate ng power. So, may problema sa APR kung ganun. Pero ngayon dito, okay naman yung voltahe natin. So, okay ang ating emergency generator. I-double check na rin natin yung mga parameters sa emergency generator side, sa local panel. Nakikita natin doon yung mga sa loop oil pressure, loop oil temperature, sa cooling water. Then, kung i-stop naman natin, mas madali, press lang din yung stop, long press. At dahan-dahan na kung baba yung RPM natin. Yan, bumaba na siya. Then, pag i-stop, ayan po yung mga parameters kanina sinasabi ko. Yan, yung cooling water, pati yung hours counter, inaano rin yan, double check, nire-record. Yan, low boil temperature, low boil pressure. Ayan po yung mga sa safety naman. Sa susunod, yung safety naman yung tatalakayin natin. Pero sa ngayon, sa weekly test lang ng paano emergency, under sa isang checklist, maraming mga safety, nandiyan yung mga fire alarms, mga susunod ay naman tatalakayin natin. Then, pag okay na lahat, tapos na yung testing, ang pinaka-importante natin dapat gawin,
maibalik natin sa automatic yung emergency generator. Both sa local side, saka sa emergency switchboard side. At i-double check natin na ilaw yung emergency standby indication niya. Kailangan malagay natin lahat sa automatic, pati itong battery charger. Balik na rin natin yan para ma-reset din yung alarma niya. Kailangan natin ilagay lagi sa automatic yan para just in case mag-blackout, kaproblema yung ating mga generator sa engine room. Automatic, pag i-start yung emergency generator at magkoconnect sa busbar, siya yung magsusupply sa atin ng power. Ito naman yung electric starting motor niya. So pag press natin yung start button, siya yung magdadrive sa unit natin, siya yung mag-i-engage. Pero kung sakali naman na magloko yan, o kaya nagloko yung battery at hindi natin madrive ng electric, meron din tayo isa pang option. Ito naman yung tinatawag na emergency starting. Bali, kung sakali magloko yung electric starter motor natin, o kaya masira yung battery, hindi natin may start siya, meron pa tayong pang manual operation. Bali dito, ngayon ko lang din ma-experience to, nakahiwalay yung pang manual niya. Kadalasan kasi naka-engage na sa mismong electrical motor eh. Ang gagawin lang po natin, di-disengage natin yung electrical starter motor and then saka natin siya ikakabit. Ayan po yung handle niya sa pang-crank. So pag na-crank na natin, pag tisado na or spring-loaded na siya, meron siyang red indication, then pwede natin siyang i-start by emergency operation. So, dito naman, testingin natin yung quick closing valve niya. So, kung hinila natin to, mag-shutdown yung quick closing valve doon sa may tangke ng fuel. So, kung sakaling tumatakbo yung emergency generator natin na nagkaroon ng emergency, kailangan natin siyang ipara, tapos hindi tayo makapasok sa emergency generator room. Pwede natin hilahin to, yung handle na to. Then, pag hinila natin yan, mag-shutdown yung quick closing valve niya. Ito yung quick closing valve niya. Si-shutdown yung kulay blue na yan. Makakat niya yung fuel supply ng emergency generator. So, kung tumatakbo yung emergency generator natin at kinat natin yung fuel supply, automatic din na mag-shutdown yung emergency generator dahil nawala na ng fuel. So, ayan, hindi natin kailangan pumasok sa emergency generator para lang i-shutdown. Hindi natin kailangan magpindot ng stop or ng emergency stop. Sa labas pa lang, pwede na natin siyang i-shutdown in case of emergency. So, ayan, nakita nyo, gumalaw dahil hinila na yung handle. I-double check natin ulit para makita nyo, i-slow down ko lang ng konti. Ayan, nakita nyo, pag hila, bumaba yung valvula. So, shutdown na siya, cut off na siya. So, ganun lang kasimple yung mechanism niya. So, ang gagawin naman natin para ma-reset yan, ipupuli close lang natin uli yung valvula. Then, kapag nakapuli close na, i-fully open natin ulit. Then, ayun, na-reset na siya. So, back to normal na siya. So, ganun lang kasimple yung pag-testing ng quick closing valve. Sa iba, pneumatic yung ginagamit. Pero dito sa amin, rope lang siya, rope. Pero mas madali ito kasi wala ganong maintenance. Hindi mo kailangan ng ere or ng supply ng hangin. So, wala ka masyadong i-maintenance. So, tungkol naman po sa fuel service tank ng emergency generator natin. Sa nakikita nyo, meron siyang label, meron ding side glass. Yan po, sa side glass ma-monitor natin kung ilan ay laman ng tangke natin. Isa rin yan sa chine-check weekly para sigurado na ready to use yan in case of emergency. Meron din siyang low level alarm, yan yung kulay blue na yan. Low level alarm yan, tinetesting din yan. Yan yung valve na may kulay black. Activate lang yan. And then, yun sa label, kung tatanungin nyo bakit kailangan ng label,
Isa rin po yan sa chine-check ng Port State Control Inspector. Kailangan may label naka-indicate kung ilan yung capacity ng tangke at ilang hours siya bago ma-empty. Yan, sa nakikita natin, meron dyan nakalagay na 1,207 liters in full load. Operation hours niya is 18 hours. So, bago siya ma-empty, within 18 hours pa. So, ganyan lang ang pag-check niyan. So, last part ng video na to ay itong emergency generator room supply fan or ventilation fan. Kadalasan na-disregard na lang natin to, hindi natin to pinapansin. Pero napakalaking bagay po ito, lalo na kung nag-emergency start na yung generator natin at sinervice natin siya ng halimbawa yung 18 hours. So hindi natin kailangan pa pumunta ng emergency generator room para i-start yung supply pan. So kadalasan kailangan din natin talaga ng supply pan, lalo na pag mainit na lugar, kasi makakatulong din ito para magkaroon ng ventilation yung emergency generator room. Nang sa ganun, hindi masyado mag-init yung room, lalo na para sa ating main switchboard, dahil yung high ambient temperature ay po yung kalaban ng mga electronics. Kaya meron po siya supply fan na lagi nasa automatic. So, na-discuss na natin kung paano ang procedure sa pag-start ng emergency generator. Pero kadalasan, kahit alam na natin, kahit na discuss na rin sa mga drill natin, pagkaharap na natin yung PSC inspector, nakakalimutan na natin pag tayo yung pinatesting. So, yung tip ko lang, para mas padali yung maalala, although may instruction naman na nakapaskil dyan, pag may PSC inspector na, minsan maselan, bawal yung doon ka palang babasa. Para on the spot may start natin, lagyan natin ng mga numero, ng label. Halimbawa, number 1, yung battery charger, kailangan i-off. Number 2, ilagay sa manual. Then number 3, start. So, ganun lang kasimple, kahit sino siguro, kahit taga-deck or kubyerta, ganun na rin taga-gali or taga-kusina, madali lang may testing yan, madali lang may start, lalo na pag may port state. Yan naman, yung 4, 5, 6, ay naman po pag sa mechanical starting or manual start. So, malaking bagay po yan pag may mga numero. Maliban na lang po kung nakalimutan natin kung ano yung pagkakasunod ng numero. Halimbawa, yung number 2, nagblanko tayo, ano ba sunod? 4 na ba o 6? Parang ganun po. Pero joke lang po yun. Joke lang. You're so funny. So maraming salamat sa inyo mga kaleki. Sana marami kayong natutunan, may napulot kayong konting aral. Kung nagustuhan nyo yung video na to, ay paki-click na rin po yung subscribe button, pati yung notification bell para sa susunod na upload natin ng video, updated kayo. Marami pa tayo naka-line up na machinery sa engine room. Nagsisimula pa lang tayo mga kaleki, kaya samahan nyo ako